Magpunas po tayo ng mga pawis bilang kalakasan ng ating katawan. At sa init ng panahon, ganun din naman, madama natin ang lamig ng Espiritong Banal na ipagkakalob sa atin sa araw na ito. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Maraming salamat po. Bilang napagkatasan po, mag-facilitate ngayon, di man po ako nakasign, subalit sa katauhan po ni kapatid na Mirna, nagkaroon po kami ng swapping na bilang mag-facilitate. Kaya sa umaga pong ito, ang sabi nga, inatasan ka man ng Ama, hindi man handa ang pagkatao mo, subalit ang laging handa ang banal na Espiritu. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Damhin natin ang Diyos, Espiritu, sa dakong ito. Mawawawaan natin, makakamta natin ang bawat minimithi natin, kagalingan, kapayapaan at kapanatagan ng bawat isa. Kaya po muli isang magandang umaga sa inyong lahat. Bago po ako magbigay ng tema, gusto pong tawagin si kapatid na Kaps na si Tata Cirilo upang magpasalamat sa kanyang kaarawan na muli ipinagkaloob ng ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid. Tata Cirilo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon ay nabot ko po ang 75 na po ngayon. Dakal po salamat kay kayo. Kasi po, wala akong malamang naalalaman sabihin. Dakal po salamat. Maraming salamat po. Salamat daw po sa Panginoon. Salamat po kapatid sa Ama sa 75 years. Talagang napakabuti ng Diyos. Napakalakas pa po niya. Ano po? Yun ang isang biyayang ipinagkakalob ng Panginoon sa bawat gustong maglingkod, sa bawat gustong makatalima. Nariyan po ang Diyos nagbibigay na hindi natin namamalayan. Kaya po ang dapat po na raw natin gawin. Paano nga ba nagbibigay ang Panginoon? Yun po madadama natin sa sarili natin sa pamamagitan po ng tema natin ngayon. Kaya po yung tema natin ngayon lang din po binahagi ng Ama sapagkat sabi nga, hindi ka man handa. Ang Espiritu po laging handa. Sa maniwala po tayo sa hindi. Siya po ang nagbibigay ng bawat ginagawang tema rito sa dakong ito. Hindi po iniisip ng tao kundi pinababatid po sa bawat gagamitin niya. Kaya po ang tema po natin ngayon, isang napakahalagang bagay na hinihingi sa atin ng Panginoon. Ito po yun sa bawat isa po sa atin, sa alagad, sa Kaps, tagasunod ka man, pasyente, napakahalaga po nung pagtupad na hinihingi ng Panginoon. Ngayon po sa umagang ito, pag nilayan po natin ano ba yung pagtupad, baka po tayo matawag ng Ama, hindi ko po alam kung sino po yung tatawagin niya. Sa katotohanan lang po. Subalit mayroon siyang pinababatid na ang pagtupad lamang ba ay makapunta ka lamang dito sa dambana. Ito po isang halimbawa lamang po na pinapahatid ng Ama na napakahalaga po pala nung pagtupad na sa kabila ng dinalakan niya sa dakong ito, makinabang ka na doon sa mga biyayang ipinagkakaloob niya.
Marami pong biyaya yun mga kapatid na kung isipin niyo po, kung pakikinggan niyo mabuti, huwag niyo pong tatanawin yung tao kung hindi yung sinasabi ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu nagbabahagi hindi sa ganang katauhan lamang kundi sa ganang sa kanyang anak mula. Kaya po sa umagang ito, ang bawat tatayo po sa harapang ito, pakinggan po nating mabuti sapagkat ako po naniniwala na ang bawat tatayo sa dakong ito ay gagamitin ng Panginoon upang ang bawat isa na hindi pa ganap na maunawaan yung mga bagay na ipinapahatid ng Ama, magkaroon po tayo ng pangunawa at magkaroon tayo ng tamang pagtupad sa Panginoon. Kaya po sa umagang ito, gusto pong tawagin ang kapatid nating taga-Mapaniki na bilang paano nga ba siya tumutupad sa atas ng Ama sa kanya. Kaya pakinggan po natin at palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa kapatid na Desiree. Papuri sa iyo, o dakilang Ama ko. Sa wagas at walang hanggang pag-ibig mo, na sa bawat araw ay patuloy na pinapadama mo. O dakilang Ama ko, sa bawat araw, patuloy kang nagbibigay ng hiwaga, mga biyaya at pagpapala. Sa mga sandaling ito, Ama, ang nasa ako lamang ay manguna kang tuwiran sa bilang aking pagkatao. Pangunahan mo po mula isip, salita, hanggang sa gawa. At tuwirang kung anong kaalooban mo, siya nga po ang maganap. Sa mga sandaling ito, Ama, wala po kaming ibang minimithi kung hindi ang madamang iyong banal na Espiritu sa katauhan ng aming mahal na Apo Conching. Nawa, Ama, ikaw nga po ang tuwirang manguna sa bawat isang mga anak mo, na tuwirang inanyayahan mo sa dakong ito upang patuloy na mamulat ang kanilang diwa at kaisipan na ikaw lamang ang tanging paglingkuran sa bawat sandali ng kanilang buhay. Ang lahat ng ito, Ama, ay dinadalangin ko sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, sa paggaling at pagmamahal ng mahal na Inang Birheng Santa Maria, at sa pangalan ng mahal na Apo Conching. Amen. Isang mapagpalang umaga po. Hello. Hindi ko man po masyado pong narinig po yung tema po ni kapatid. Ano po yung tema po? Pagtupad po. Napakaganda pong tema. Pagtupad. Sa bilang pagkatao po, wala po kung kayang gawin. Wala po kung maaaring matupad sapagkat wala po kung magagawa. Ngunit sa bilang espiritu po na tinanggap ko po sa aking sarili bilang ako po ay isang mapalad na hinirang bilang alagad sa katauhan ng mahal na Apo Conching, mawawala po yung bilang pagkatao mo at kung ano pong gusto ng Panginoon, yun lamang pong ipadaratal sa iyo upang magawa mo't matupad ang lahat ng kagustuhan niya. Amen? Kaya po mga minamahal na kapatid, kapag po tayo lingkod na ng Panginoon, wag na po tayong mag-alinlangan na kung mabuti naman po yung gusto niyang ibahagi para sa atin, tanggapin po natin at sundin ito upang hindi po magkaroon ng kasayangan ang bawat araw na nalalabi natin dito sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang atin ng pag-aatas, hindi mo po ito mapipigilan. Kapag po ang Ama ang nagbigay po at nag-usal po ng dapat mong gawin, hindi ka po magkakamali. Sapagkat habang ginagawa mo naman po ang para sa Ama, siguradong mararamdaman mo sa puso mo ang tunay na kagalakan. Amen? Kaya po, sa bawat araw na gumagawa ka at gumaganap sa kalooban ng Ama at nararamdaman mo at pinapadama niya sa iyo ang tunay na kagalakan, parang hinahanap-hanap mo na ano pa kaya ang susunod na atas ng Ama para ito'y aking matupad. Amen po? Kaya po doon, habang ninanamnam mo't dinadama ang presensya ng Panginoon sa buhay mo, lumalalim ang iyong pananampalataya.
lumalawak, lumalawak ang iyong pagtitiwala. Amen po. Kaya po, kung tutupad naman po tayo, kalimutan po natin ang ating sarili. Sapagkat kapag kinalimutan mo ang iyong sarili at tinupad mo yung para sa Panginoon, wala kang hindi makakayang gawin. Tama po? Halimbawa po sa inyo mga kapatid kong mga may karamdaman, tumungo po kayo rito dahil po nagtitiwala kayo na narito po ang tunay niyong kagalingan. Sa inyo pong pagtupad sa kalooban ng Ama, angkinin niyo na po na makalimutan niyo yung nararamdaman niyo at mithiin niyo po na sa isip niyo, sa puso niyo, maramdaman niyo ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. At kapag nakalimutan niyo na po yung nararamdaman ninyo, doon po matutupad niyo na po yung inyong minimithi na magaling ka na pala. Amen? Doon po, sa bawat araw na tumutupad ka, tumutupad din ng Diyos sa buhay mo. Amen po? Kaya po mga minamahal na kapatid, napakasarap po na bilang tao, wala kang kamuwangan, wala kang kamalayan, kung ano po ang magagawa ng Diyos sa buhay mo. Ngunit sa pagdako mo rito sa banal na dambana, sa bawat araw, patuloy kang nasisidlan, patuloy kang napupunan ng lahat ng karunungan na mula po sa ating Panginoon at sa Kanyang banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Kaya po, napakapalad po natin na kapag tinawagan po tayo sa kabila man ng kaabalahan, tumupad ka nang dahil Panginoon ang nag-anyaya sa iyo. Mapalad po tayo. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, wag po tayong mag-atubili na kapag po ang Panginoon ang nag-anyaya sa atin, dapat po agad po'y tumupad tayo. Ni wala pong pasubali, walang reklamo, at dapat po wag tayong magkaroon ng alinlangan. Amen po? Kaya po, hanggang dito na lamang po mga minamahal na kapatid, ang aking maibabahagi. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa bawat tinuran mo. Yun po ang katotohanan na sa bawat pagtupad mo, may ibinibigay ang Panginoon. Nadadama po niya yun sapagkat yun po bilang isa siyang pinagatasan din, talagang maging ako man po mapapatunayan ko sa inyo na sa bawat pagtupad, may ibinibigay ang Diyos sa sarili nyo na hindi nababatid ng kapwa ninyo. Kaya mahirap man pong ipangalandakan, subalit ito po ang katotohanan. Yung po sinabi ni kapatid na Desiree, kung nandirito ang katawan mo, subalit wala ang kaisipan mo, nawawala ka sa pagtupad. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, tinawagan kita, makinabang ka na dun sa bagay na ibabahagi ng banal na Espiritu sa dakong ito. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, matama tayong makinig sapagkat ang katotohanan. Huwag niyo pong tinitingnan ng tao, kahit sino. Maging ang katauhan ko, hindi ko po alam may mga bagay na ipinapahatid niya sapagkat sa dating buhay ko, nagtatanong din po ako kung bakit ako nagkaganito, kung paano ako nakakapagsalita, yun ay mula sa Espiritu. Na kung paano hindi mo man iniisip, ibabahagi niya ng tuloy-tuloy sa iyo. Kaya napakapalad po ng mga bagay na taong tumatanggap sa kalooban ng Ama sapagkat sa bawat pagtanggap mo, sarili mo makikinabang. Kaya sa oras pong ito, muli tatawag ako ng isang caps sa katauhan po ni kapatid na Marcos. Isang magandang umaga po sa hapong ito sa inyo lahat. Nagkabiglaan po dahil bigla po akong pinarangalan ni kapatid na ginawa akong caps kagad. Hindi po ako caps. Kumbaga po sa nanunungkulan po ako tumutupad sa pagtupad ko bilang isa po sa namumuno sa inyo na binigyan po ng
kapahintulutan ni Mami Beth at ng mga nakararaming alagad. Bilang po isang namumuno sa tagasunod na nandirito sa ngayon, magandang umaga po muli sa inyo. Gusto ko lang po mag-flashback sandali at ayoko pong yung mga nakaraan ko pong buhay. At sa ngayon po sana, nais ko po sanang ialay ito sa lahat na may sakit, na may mga karamdaman kung bakit ako ay muling nandirito ngayon sa harapan ninyo. Nang dati po ay nanggagabay, dalawa ang tsakad ko na umaakay sa akin, pingkolyo, hindi makakutsara, hindi makapaligon sarili. Pero nang dahil po siguro sa mithiin ko na tuluyan akong gumaling, nanampalataya, nanalig. At eto nga ko ngayon, binuksan ng Diyos ang pintuan ng kalangitan at ibinuhos ang pagpapala ng kagalingan sa karamihan at isa po ako sa nakinabang. Kayon po, at sa mga sandali pong ito, hindi ko po alam kung ako po ay nakatupad. Kayo na lamang po ang humatol sa mga yon. Sapagkat meron po akong matagal ng awitin na hinanda para sa inyo. Bagaman po at nakalilipas na ang mga buwan at matagal po ako sanang dumarating dito nang halos ay hindi ako maabot ng sharing portion dahil meron po akong kaabalahanan sa pansarili doon sa amin. Kaya ipagpatawad po, Ama, at ngayon po ay muli ako nakaharap sa inyo. Salamat po at meron po kong awitin para sa inyo. Naaalala ko na parang kailan lang madilim na landas nitong aking buhay. Tigib ng pangamba ang nararanasan sa salang nagawa at sakit na taglay. Ganitong panahon nang ako'y akayin ng mahal na Ama, sadyang maawain. Dito sa dambana ako ay naaliw, di ko na malayang ako'y gumagaling. Nagbatat nagtiis at nagmithing ganap upang makasunod sa banal na atas. At sa kasalanan ay hindi masadla, ang dusa't pighati ay huwag madanas. At magmula noon may 3 taon na, loob ko'y tahimik, di nababalisa. Puso'y ibinigay sa Diyos na Ama, nang sa kaharian ako'y makasama. Salamat po Ama at sa bugtong mong anak, na kinalugdan mo't nagdusa't naghirap, at sa hinirang mo na nagpapahayag, banal mong salita'y maipalaganap. Banal mong salita'y maipalaganap. Yan po yung buhay ko noon, na bagaman po at ngayon ay medyo
tumatayo ko, nakalakad na, at nagagawa ko na po yung gusto kong gawin. Ganyan po, magtika po tayo ng matatag, matibay, manalig, at manampalataya, lahat po na may kagalingan. At bubuhusan po ng Ama ang pintuan ng kalangitan at ibubuhos ang pagkapala ng kagalingan at kasaganaan para sa inyo. Maraming salamat po. Salamat po kapatid. Medyo hindi pa po handa at talagang nagkataon lang po na itabi yung kanyang kaawiti sa bulsa. Maraming salamat po kapatid na Tata Marco sa katotohanan, sa pagtupad nga raw po. Sabi nung unang nagpahayag, iwanan daw po natin yung ating sarili. Yun po ang katotohanan. Kalimutan mo yung gusto ng katauhan mo, kundi ang talimahin mo yung pagtupad ng Ama, kung paano ka makakatupad sa Ama. Bilang alagad po, yun po ang talagang ninanasa ng Ama. Bakit ka ba kinuha ng Ama? Bakit ka ba dinala sa dakong ito? Yan po ang isang obligasyon ng isang alagad na para sa akin po, hindi ko po sinasaklawan ng bawat isa. Yun po ang katotohanan ng ipinapahatig ng Panginoon. Yung pagtalikod mo sa katauhan mo, ang kakaibat po nun, yung pong pagtupad mo sa Kanya na kung paano binabaliwala mo yung kamunduhan, kung ano man yung mga bagay na hindi naman importante, yun po nakikita ng Ama sapagkat ang katotohanan po, sa maniwala po at sa hindi, yung pong pagtupad mo, ikaw ang nakikinabang. Ikaw na sa sarili mo kung paano ka tumutupad at ang hahatol po nun ng Ama. Na sa kabila po nung pinagdadaanan mo, bakit ka nakakahulagpos? Bakit ka may kapatagan? Yan po ang isang biyaya ng pagtupad. Na sa bawat araw nga po, halimbawa ko lang po ito, hindi sa pag-angat yung aming mother of the house, na bakit nga ba sa bawat pagtupad niya, na pagsisigawan niya ang Panginoon. Sapagkat yun po ang katotohanan ng nadarama ng bawat isa. Bakit ka na-amen? Sapagkat nasasangayuanan mo yung mga bagay na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Huwag pong mag-isip ng marumi ang bawat isa, kundi tingnan po natin yung katotohanan na ang ibinibigay ng Diyos sa dakong ito, Espiritu mula sa Kanya na pinadadaloy sa katauhan mo. Kaya po kahit po tayo pasyente lang, tagasunod, ngayon po, damahin nyo ang Panginoon. Huwag po nyo akong tingnan, kundi ang Panginoon ang damahin nyo, madadaman nyo po talaga. Sapagkat sa tuwin na nga po sinasabi ng Ama na hindi po tao bilang Kanya yung pinapahayag niya, kundi sa banal na Espiritu. Kaya po ako, nagpupuri po ako talaga sa Ama sapagkat bakit ako binibigyan ng lakas ng loob upang ipahayag yung bagay na ito sapagkat ito po ang kalooban niya na sa tuwin na gusto sa bawat isa maganap sa atin, sa mga alagad man, sa inyo man tagasunod o sa pasyente na ipahayag natin yung katotohanan. Huwag po tayong matakot sapagkat ang takot sa tao lamang po yan. Subalit sa katotohanan, kapag alam ng Ama na totoo ka, itatayo ka niya at gagamitin ka niya, hindi mo iisipin yung sasabihin ng kapwa mo sapagkat yung kapwa mo nagsusuri na hindi man nararamdaman o nadadama pa yung kalooban ng Ama. Hintayin niyo po, darating yung takda na kapag sa inyo binigay ng Panginoon, sasabihin nyo, totoo pala yung pinapahiwatig ng bawat dumatayo sa harapang ito. Kaya gusto pong tawagin muna bago po tawagin ang aming mother, si kapatid na Berhel Bustamante. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Muli po walang hanggang papuri at pasasalamat ang ating po ibinabalik sa ating dakilang Diyos sa muli pagkakataon po na ibinigay para sa bawat isa upang muli sa araw po na ito maramdaman natin ang kanyang pagmamahal, marinig natin ang kanyang mga banal na aral, makapagpasalamat tayo sa buhay na kanyang alay at higit sa lahat po, makatupad siya sa atin ng mabuti na sa kanya ay gagawin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Habang tinutulungan ko po si kapatid na Jay sa pagtupad po ng paglilista doon po sa mga kapatid po natin na dumarating, mataman po ako nakikinig sa bawat naunang mga nagbahagi kung papaano pong sa kanilang pagsisiwalat
ang kumintal po sa aking kaisipan ay ang katagang, hindi mo kayang tuparin ang mahirap tuparin kung wala ang Diyos na mangingibabaw sa iyong pagkatao. Amen po ba? Sapagkat kapag ikaw bilang tao ang tumupad, maaring magsawa ka. Maaring kapag ikaw bilang tao ang gumawa, maaring mainis ka. Kapag bilang tao ikaw ang tumupad, maaring ngayon gusto mo, mamaya ayaw mo na. At kapag ikaw bilang tao ang tumupad, may ititira ka sa sarili mo. Subalit kapag ikaw ay tumutupad, sumusunod ka lamang sa sayo ay nag-atas, ang katawan mo'y tumutupad ng walang hirap, sapagat ang Diyos ang nangingibabaw na ganap. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa banal na dako pong ito, itinuro po ng Panginoon sa pamamagitan po ng banal na Espiritu sa katauhan po ng minamahal na Apo Conching kung papaano po ang tama at tumpak na pagtupad. Kapag po ikaw ay tumupad nang gusto mong matanyag ang iyong pangalan, hindi po kalugod-lugod sa Diyos na buhay. Amen po ba? Kapag ikaw ay tumutupad na ang gusto mo'y pasalamatan ka, ayaw po ng Diyos yan. Sapagkat kapag ikaw ay tumupad ng buong katapatan, hayaan mo ang Diyos ang maitanyag at sa pagtatanyag mo sa Kanya, ang Diyos ang gagawa ng paraan upang ipakilala ka. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sa pagtupad po, ang unang-una pong kailangan, mayroon ka pong pagmamahal sa iyong tinataglay na kalooban. Sapagkat kapag tumutupad ka po ng walang pagmamahal, ang lahat po ay gagawin mo ng bara-barabay lang. Gagawin ko to, tutuparin ko to kasi kailangan. Gagawin ko to, tutuparin ko to basta magawa ko lang. Subalit kapag tumutupad ka ng may pagmamahal at mahal mo ang iyong hinahandugan at inaalayan, alam mo na sa bawat pagtupad at paggawa mo, ang the best ang ibibigay mo sa tinutuparan mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa akin po bilang isang alagad, naabutan ko po ang kapanahunan ng mga kapatid kong hinirang na noong mga panahon po na yun ay naghahaplos. At sa paghahaplos po, kapag ikaw po pinairal mo sa ang iyong bilang pagkatao sa pagtupad, maaari pong 1, 2, 3 mahaplos, sapat na. Sapagkat pagod ka na. 1, 2, 3, maaring ayaw mo na. Kasi po, magpakatotoo tayo, kapag tumupad ka bilang tao sa inaalayan mo, lahat ng ayaw at di mo gusto, makikita mo. Sa halimbawa po, naghaplos ka, tumupad ka, nang ibabaw yung bilang pagkatao mo. Ang hinaplos mo 1 linggo na pong may sakit. At sa kanyang pagkakasakit, 1 linggo na din po siyang hindi naliligo. Dahil po may sakit, 1 linggo di naliligo, alam na po natin ang kasunod na mangyayari. Pag hinaplos mo siya, tumupad ka bilang tao, mayroon kang makikita, madarama, at malalanghap na kakaiba. Subalit kapag tumupad ka na batid mo, na ginagawa mo ito sapagat ang Diyos ang tinutuparan at inaalayan mo, ang lahat po ng yun ay papatayin mo sa damdamin mo sapagkat nais mo na ang Diyos na nag-atas sa iyo, makatupad kang totoo, ang lahat ay titiisin mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po, doon po pumapasok na sa pagtupad, kailangan ang pagmamahal. Pagmamahal na wag mong ituring na ibang tao ang inaalayan mo. Pagmamahal, wag mong tignan na nakakadiri o sino man yung taong may kapintasan ng kaharap mo, kundi sa bawat hinahandugan at inaalayan mo, ang tignan mo sa kanyang muka, ang Diyos, ang tinutuparan at binibigyan mo ng pagtupad, at nang dahil siyang binibigyan mo ng pagtupad, alam mong mahal ka niya, ikaw na tumutupad, maibabahagi mo ang pagtupad na may kasamang pagmamahal. Amen po ba? Pangalawa po, sa pagtupad po, kinakailangan po ang kababaan ng kalooban. Halimbawa po, sa tahanan mo,
pinagseserbisyuhan ka. Sa tahanan mo, lahat ng gusto mo na ibibigay sa'yo. Sa lugar na sa lugar na pinupuntahan mo, special ka. Binibigay sa'yo ang tinatawag na importansya. Subalit kapag pala tumupad ka sa kalooban ng Diyos at sa paglilingkod mo ay sa pagtupad sa ngalan ng kapangyarihan at pagtalima sa Diyos, huwag mong ituring ang sarili mo na mataas ka. Huwag mong ituring ang sarili mong may karunungan ka. Huwag mong tignan ang sarili mong may kakayahan ka, kundi magpakumbaba ka, sapagkat sa pagpapakumbaba mo, ang Diyos naman ang nalulugod sa iyo at ang Diyos ang nagtatanyag sa iyo. Amen po ba? Sa dako pong ito, ang lahat po ng iyan ay ating nasisilayan at ating nararamdaman sa pamamagitan ng isang maliwanag na halimbawa at huwaran. Yaon po ay ang ating minamahal na Apo Conching. Walang tinitira sa sarili. Buong pagmamahal at buong kapakumbaba ang tumutupad sa bawat araw. Sapagkat ang sabi po ng Diyos, nais niya na siya'y ating paglingkuran. Subalit paano natin siya mapaglilingkuran? Yaon ay sa pamamagitan po ng ating mga kapwa nilalang. Kaya, upang matupad mo ang kalooban ng Diyos at upang makatupad ka sa pagtalimang lubos, igawad mo ang pagmamahal at kababaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagtupad sa bawat araw. Kaya mga minamahal na kapatid, sa dako pong ito, ang tangi po naming pinangahawakan. Alam po namin na sa bawat naming pagtupad at paggampan, mapagalman ang aming mga lupang katawan, subalit ang aming mga kalooban ay nag-uumapaw ang kagalakan. Amen po ba? Alam nyo po, pagbilang tao, halimbawa po, tumupad kami. Ginamit po kaming magbendisyon bilang mga alagad. Sa totoo lang po, kung di po namin mararamdaman yung banal na espiritu na siyang mangingibabaw sa amin, hindi po kami tutupad. Kahirap po kaya. Paano po kung binasbasa namin kayong tumupad kami, pero bilang tao kami? Paano po kung binulungan ka? Anak, alam mo ba? Paano kung isagot sa'yo? Di naman po totoo yung sinabi mo Mahirap po. Kaya lamang po makatutupad kapag ang banal na espiritu ang siyang nangibabaw na ganap. Kaya po mga minamahal na kapatid, kapag naman ikaw ay tumutupad sa ating Ama, tumatalima sa kanyang kalooban, nararamdaman mo man ang pagal na katawan, subalit ang galak sa iyong kalooban ay nag-uumapaw sapagkat batid mo, di na sayang ang iyong kapagalan, di na sayang ang oras mong mainam sa pagtupad mo ng may katapatan, Ama ang iyong hinandugan. Kaya sa lahat po ng naririto, patuloy po tayong tumupad sa kalooban ng Ama. Patuloy po tayong maglingkod ng buong galak sapagkat sa bawat pagtupad, Ama ang nalulugod na ganap at sa bawat pagtupad na matapat, gantimpala ng Amay sa kanyang mga anak. Maganda umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, kapatid. Napakalinaw po nung binahagi niya. Bawat pagbabahagi, magkakaroon po tayo ng pagninilay at meron po tayong mapupulot. Na sa bawat tinatawag at tumatayo mga kapatid, tanging Ama ang itinatayo, sapagkat yun po ang katotohanan. Hindi po natin kailangan ng parangal ng tao, papuri ng tao, kundi kailangan po natin itaas natin ang Diyos sapagkat tayo po kumukuha ng lakas sa Diyos. Yan po isang katotohanan na kaya ko pong ipagsigawan sapagkat ako po hindi naman po ako taong mapagkwento, mapagano. Matama po ako nakikinig sa bawat araw at doon ko po natutunghayan at sa tuwing na sinasabi ng Banal na Espiritu, pakinggan niyo po. Kung gusto mo raw makatuloy sa panawagan ng Ama, huwag mong tinitingnan yung kapwa mo. Kung sa pakiwari mo nagkakasala. Yan po ang katotohanan. Kaya kung ikaw naman ginagamit ka para magkasala, batid mo rin po yun. Wala pong malilihim sa Ama. Yun po ang katotohanan. Sa ayaw at sa gusto nyong tanggapin yung mga sinasabing ito, hindi ko po kagustuhan ng Ama. Kaya po kung sino po yung matamang nakikinig, sigurado po ako,
makikinabang kayo. Amen po ba? Yan po ang katotohanan. Kaya salamat sa Ama sapagkat sa kalakasan ng loob na pinagkakaloob niya, alam ko po ako ang makikinabang. Sapagkat sa bawat katotohanan na itinatayo natin siya, meron po siyang ibinibigay sa akin po. Meron po akong marami, napakarami po. Subalit mahirap pong maunawaan ninyo. Yung pong lakas ng katawan ko. Yung pong isang biyaya na natanggap ko sa Panginoon. Na anuman yung trabahuhin ko, mabigat man, anuman bagay, talagang binibigay niyo yung lakas ng katawan at yung kapanatagan. Sapagkat ako po, walang hanap buhay, pero meron po akong ibinigay ng Ama na konting pinagkakakitaan na hanggang ngayon nakatayo sapagkat siya po ang nagbigay. Hindi po pala pinababayaan ng Panginoon yung alam mong sa Kanya nagmula na may ginamit na tao na hindi ko na kailangang ipangalandakan sapagkat ang Ama ang magtatayo sa bawat ginagamit niya. Yan po ang katotohanan, tanggapin niyo po siya hindi. Kaya po sa bawat tumatayo, may mapupulot po kayo. Huwag po natin pagsawaan yung binibigay ng Diyos sapagkat ganyan po pala ang Diyos. Paulit-ulit tayong pagsasabihan hanggang sa makuha at makamta natin yung ninanasan niya. Kaya gusto ko pong tawagin ang aming Mother of the House sapagkat siya po, paano po siya tumutupad sa kabila po ng mga pinagdadaanan niya. Marami pong pinagdadaanan, subalit alam ko, pinag-aharian siya ng Espiritu sa bawat pagtupad na. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid na Mother of the House. Sa pahintulutan po ng mahal na Apo, sa sandaling Ito po ay mahalaga, pahintulot po mahal na Apo. Sadyang ipinagayak ng Ama sa tema po na pagtupad. Wala po akong itataas sa oras na ito, kundi ang kalooban ng Ama. At ang pagpapakilala po sa banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, na ang pagtupad, kagaya po ng tinanggap niya sa dakong ito na itinindig ng ating Panginoon, ang ating mahal na Apo Kunching ay hindi pinangakuan ng Ama kung ano yung kakamtin niya sa pagtupad sa ating Panginoon. Kundi ang pasimula po kung bakit tayo narito lahat, nag-umpisa lang po sa karampot na sa katawan nating mahal na Apo Kunching, walang alinlangan na tinanggap po niya ang kaloob ng ating Panginoon. Ang nais ko pong ipunto sa oras na ito, yung mga ating mahal na Apo Kunching ay kinalugdan at pinagtiwalaan ng banal na Espiritu upang maihayag ang katotohanan na mula sa Ama. Nawa po, ang pagtupad ng bawat isa ay wag din po nating hintayin kung ano yung ibibigay ng Ama sa atin. Amen po ba yun? Kundi alam din niya kung ano yung laman ng isip natin, laman ng puso natin. Kagaya po ng tinupad ng ating mahal na Apo Kunching na pinauna sa ating lahat upang maging huwaran at salamin ng bawat isa. Nang tumupad po ang ating mahal na Apo Kunching, namuhunan po siya. Sa unang pagtupad, halos siya lahat. Amen? Ito po yung gusto ko pong maipabatid sa inyo. Ito po ay hindi namin pinag-uusapan, subalit itinakda na andyan po ang mahal na Apo, na walang magsisiwalat, kundi ang katotohanan. Ang mahal na Apo ay nag-umpisa po ng 2001 na maglingkod sa ating Panginoon. Dumating po ako bilang Mother of the House is 2006 na ako po nahirang. Subalit lahat po ng kaukulan na lumipas sa katawan nating mahal na Apo Kunching, kung paano siyang tumupad, at ito'y nabuo, hindi po ito kalooban ng tao. Amen po ba yun? At yung pasimula kung paano siya namuhunan, wala din pong sinabihan ng mga tao na ito yung gagawin niyo para sa akin para makatupad ako. Hindi po. Sinulo po niya lahat. Namuhunan po siya. Bilang siya isang tao at bilang kabiyak ng puso, buong pamilya namuhunan. Ito po ang nais ko pong ipahisiwala sa inyo. Kung paano bang isang mahal na Apo Kunching ay tumagal ng 14 na taon na nagkaroon ng puhunan na pasimula sa kanya na mula sa Ama, tayong lahat din po ay tatagal. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, ang bahagi pong ito, sa dakong ito, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, huwag po nating pagmasdan na kapag kayo'y tumutungo, may ibibigay ang mahal na Apo na material. Higit pa sa material, ang ibibigay ng banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo, na ang pasubali nga, yung mga karamdaman na yan ay kaparaanan lang. Yung mga problema nyo, kaparaanan lang. Subalit, ang ibinibigay ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, kapag hinimay nyo po, ay kaukulang regalo na upang ang lahat ng pinapasa ng bawat isa ay maibsan. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, huwag po nating ikumpara ang dakong ito na kagaya ng mag-a-apply kayo ng trabaho. Nang una yung tanong, tutungo ako doon, mag-a-apply ako, magkano ang sweldo? Dito po, huwag niyo pong tingnan yon. Kundi, tutungo ako sa dakong ito, makikinig ako, pag luwal ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, hindi ko pa hihintulutan, hindi ko mapakinggan. Pakinggan po natin. At doon sa mga inilalabas na pangaral, doon nyo na makukuha kung ano yung regalo ng Diyos para sa inyo. Muli, magandang umaga at maraming salamat.
Maraming